Sa kanyang counter-affidavit na isinumite sa NAPOLCOM, idinitalya ni dating Quezon City Police Director Edgardo Tino ang kanya dimanong nagawa sa kampanya kontra droga. Ito raw ang magpapatunay na hindi siya protektor ng droga gaya ng inaakusa sa kanya. Nagsumiti na rin ang salaysay si Police Director Joel Pagdilaw na kabilang sa police generals na pinangalanan ni Pangulong Duterte. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, sa mismong araw ng deadline na ibinigay sa kanila, isinumite ng 2 sa 5 general na pinangalanan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na di umano'y sangkot sa illegal na operasyon ng droga o di kaya yung mga protektor na mga drug lord, yung kanilang counter-affidavit sa NAPOLCOM. At sa kanilang counter-affidavit ay mariin nilang pinabulaanan ang mga paratang laban sa kanila. It is our Nangingilid ang luha ni dating Quezon City Police Director Chief Superintendent Edgardo Tino na magsalita sa media kanina matapos maghain ng kanyang counter-affidavit sa NAPOLCOM sa nakaambang administrative case sa kanya at sa 4 pang police general. Ang investigasyon ng NAPOLCOM ay nag-ugat sa pagpangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 5 police generals, kabilang na si General Tino na sangkot umano sa droga o di kaya'y protektor nito. Sa kanyang counter-affidavit, itinanggi ni Tino ang akusasyon sa kanya. Never did I dip my finger into criminality. Never did I sleep with the enemy of the state. Sa katunayan, nilitanya ni Tino, sa 11 buwan lang daw niya sa Quezon City Police District, 1,656 ang mga local at foreign drug personality ang kanilang naaresto. 3 malalaki umanong drug pusher ang napatawan ng life sentence. Mukhang maliraw ang naibigay na impormasyon kay Pangulong Digong tungkol sa general. We are more than willing to be cross-examined by a former prosecutor na naging mayor po, na naging congressman, at ngayon po ay ating mahal na presidente. I still remain to be a loyal soldier to my commander-in-chief. Pero ayon sa NAPOLCOM, inusisa raw nila ang sweldo at klase ng pamumuhay ng mga inakusahang police general. May ilang administrative lapse din silang nakita. People running or in charge of the drug enforcement duties of the PNP are people who are not even trained for the job. This is an operation, administrative lapse. Hindi kasama sa investigasyon ng NAPOLCOM ang aspeto ng kasong kriminal laban sa 5 police general. Bago magsara ang opisina, humabol naman ang abogado ng isa pang pinangalan ng general na si Police Director Joel Pagdilaw para ihain din ang kanyang counter-affidavit. Pero tumanggi itong ipakita ang laman ng dokumento. Jessica, sa loob ng linggong ito ay naasahang matatapos naman ang COMELEC, ang NAPOLCOM sa kanilang pagkalap ng mga ebidensya laban naman sa isa pang general na si Chief Superintendent Bernardo Diaz. At kung sakasakaling kakitaan din siya ng probable cause ay inaasahan sa loob ng 5 araw pagkatanggap ng investigation report ay pagsusumitihin din siya ng komento o ng counter-affidavit. Jessica? I understand, Mariz, na kasama sa investigasyon yung lifestyle check dito sa mga pinangalan ng general. Tama ba? Tama yan, Jessica. As a matter of fact, kabilang sa mga ebidensyang kinalap ng NAPOLCOM para pag-aralan kung may basihan nga ang pagsasampa ng kaso laban sa mga general na ito ay ang kanilang mga income tax return at ilang mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission o SEC. Bagamat hindi na ito idinetalye pa ng NAPOLCOM, ay sinabi nila na kabilang sa kanilang pag-iimbestiga yung pagkukumpara nung kanilang paraan ng pamumuhay dun sa mga sahod na kanilang tinatanggap lamang. So in other words, ito ay yung tinatawag na lifestyle check, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.